hapon mga DWIC. Biyernes na naman ng hapon. Grabe, alis ng araw. Anyway, kahapon, binati ko kayo ng happy weekend kasi 4-day work week lang po talaga ang mga kawani ng gobyerno. Pero ngayon, ang tunay na weekend para sa ating lahat. So, happy weekend. Anyway, biyernes ng hapon. Marami nagmamadaling umuwi. Ikaw ba, pauwi ka na ba? O papalis pa lang? Manda na dahil oras na para sa programang laging nasa likod ng bawat biyahe mo. Ako po si Bong Nebriha para sa biyaheng IZ. Saan man direksyon ang tungo mo, kami ang magiging mata mo sa kalsada. Mula sa pinakabagong traffic updates, maiinit na isyong pantransportasyon hanggang sa road safety tips na dapat mong malaman. Kami ang bahala dyan. Real-time, klaro, derechahan. Wala paligoy-ligoy dahil sa biyaheng IZ, ikaw ang bida sa bawat segundo ng biyahe mo. Bong Nebriha sa biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Anyway, mga ka-DWIZ, like what I've said, marami pa rin tayong issue na papag-usapan ngayon. Ngayon po ang pangalawang araw ng tigil pasada ng koalisyon ng pantransportasyon. Pero bago yan, bago natin pag-usapan itong projected price increase next week, yung mga strike na nangyari ngayong linggo na to, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa kakalsadahan ng Metro Manila mula sa MMDA Metro Base. Nasa kabilang linya po natin si Sir Chris Almerol. Sir Chris, magandang hapon. Yes, Sir Bong. Magandang hapon din po. At narito po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Baybayin po natin itong kahabaan ng EDSA northbound lane kung saan ay bahagyang may pagbagal na. Dito sa may EDSA Roas Boulevard Extension approach sa northbound lane. Subalit paglagpas naman po niyan ay banayad pa hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sakyan hanggang dito sa may Cuneta Avenue. Kung approach naman ng EDSA Top Rotonda, may bahagyang pila rin po ng mga sakyan dyan. At paglagpas naman po niyan, light traffic, yung patungo dyan sa tramo, hanggang makarating na po dyan sa may Magallanes Interchange. Mabilis din po yung Arnaiz Avenue, patungo dyan sa may McKinley. Ganon din po yung Ayala, patungo naman dyan sa may Buendia. At light traffic pa naman po yung patungo dyan sa EDSA Kalayaan hanggang makarating tayo ng EDSA Orense, EDSA Guadalupe, ay wala pang problema ang daloy ng mga sakyan. Subalit dito po sa may after Guadalupe Bridge, patungo rito sa may EDSA Show Boulevard, ay dugtong na po yan, moderate to heavy. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Guadix o yung bago umakyat ng EDSA Ortigas flyover. Moderate naman po yung patungo sa White Plains at pagsapit po rito sa may EDSA People Power Monument, bibigat po muli ang daloy ng mga sakyan patungo rito sa may Boni Serrano o dyan sa may Santolan. Ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Main Avenue. Yung patungo naman po ng Pitwason, bahagya po nag-moderate to light pa naman po yan. At light to moderate traffic naman, yung patungo dyan sa may EDSA Aurora hanggang makarating po dyan sa may EDSA Kamuning flyover. Light traffic naman patungo EDSA NIA, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue intersection. At pagsapit naman po dito sa may EDSA North Avenue, nananatiling maluwag ang daloy ng mga sakyan dyan hanggang makarating ng West Avenue. Subalit dito po sa may EDSA Kaingin, nagsisimula na pong bumigat ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may Bansalangin. After Bansalangin naman ay mabilis pa yung patungo EDSA Muñoz, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Oliveros o dyan sa may EDSA Royal ay maluwag pa ang daloy ng mga sakyan. Subalit after po niyan, dyan sa may patungo po, after Oliveros, patungo na po dyan sa may Balintawak Cloverleaf, ay may pila na po ng mga sasakyan. Pagkalagpas naman po niyan, banayad hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sakyan, patungong Bagong Baryo hanggang makarating tayo dyan sa may EDSA Monumento Circle. Kabilang panig naman po ng EDSA, nananatiling light to moderate traffic pa, yung nanggagaling ng Monumento hanggang Balintawak. Ganon din po yung Balintawak patungo dyan sa may EDSA Muñoz ay nananatiling light to moderate traffic hanggang sa mga oras na ito. Kaya dito po sa may EDSA Bansalangin, U-turn slot, nakakaranas po tayo na may mabagal na daloy ng mga sakyan dyan. At pagkalagpas naman po niyan, wala pong problema. Light traffic pa patungo ng West Avenue, ganon hanggang dyan sa may North Avenue. At dito naman po sa EDSA Quezon Avenue intersection, nagkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal yung service road ng northbound lane. Pero yung main artery po natin o yung flyover, nananatiling maluwag po yan hanggang makarating na Scout Borromeo, EDSA Kamuning flyover, at dito lamang po muling makakaranas ng bahagyang pagbagal pagsapit dito sa may EDSA Ermin Garcia, patungo dyan sa may EDSA New York.
Moderate to light naman po yung patungo dyan sa may EDSA Aurora Service Road, including yung main artery natin. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Pitwason, Santolan. Kasama na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Annapolis. Magkakaroon lamang pong bahagyang pagbagal yung patungo dyan sa may EDSA Connecticut. Subalit paglagpas po niyan, mabilis na muli yung patungo rito sa may EDSA Ortigas flyover. Magkakaroon lamang po muling pagbagal pagsapit dito sa may EDSA Shaw intersection approach, at paglagpas naman po niyan, muling bibilis yan patungo rito sa EDSA Boni, EDSA Guadalupe, at dito lamang po after Guadalupe makakaranas naman po tayo muling pagbagal at patungo dyan sa may EDSA Estrella hanggang Buendia. Subalit paglagpas po niyan, mabilis na po muli ang daloy ng mga sakyan patungo EDSA Ayala hanggang makarating na po ng Magallanes Interchange. At dito naman po ay patungo Evangelista at dyan sa may Malibay area, nananatiling maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. At yung patungo na po ng EDSA Taprotonda ay banayad din po yan hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Kasama na rin po dyan yung EDSA FB Harrison at hanggang makarating ng EDSA Ross Boulevard Extension. So po ating traffic update mula rito sa tanggapan ng MD Metro Base, Chris Almirol nagulat. Maraming salamat, Chris, sa sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Ayun nga po, may kita nyo, may mga gaps. Pero kanina pa uwi ako, galing ako ng Pasig, may kabigatan dyan sa may, White Plains papuntang Santolan. Sheer volume, marami po kasi magsisiuwian. Pero, ayun nga, next week, Holy Week na. Ano ba plano nyo? Uwi ba kayo ng probinsya? Magko-commute kayo o magdadala kayo ng sasakyan? Pagplanuhan pong mabuti. Unang-una, planuhin po natin. Kung uuwi tayo, magpa-reserve na kayo. Habang mura pa po yung pamasahe. Wala po tayong kasiguruhan kung magpapa-implement ng taas pamasahe ngayong darating na Semana Santa. Alam nyo naman po, tataas pa rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun po ang ina-anticipate natin next week. So, hindi natin alam. Everything could change any hour, any day. And at the same time, ganoon din po yung babiyahe na gagamit ng kanilang private vehicles kasi yun din po pinapaalala ko sa mga kasama ko sa Istag, sa team namin. Nasabi ko, kung uwi kayo, magbumotor kayo, or magdadala kayo ng sasakyan kasama ng pamilya nyo, siguraduhin nyo na pagdating nyo sa pupuntahan nyo, meron kayong mapapagasolinahan. Pinag-uusapan po namin kung anong magiging diskarte, no? Sabi ko sa kanila, bawat istasyon na merong may gasolina, pakargahan nyo siguro, lalong-lalo na kung papunta kayo ng South, at the end of SLEX o kaya ng tawag dito, yung Star Tollway, kung may gasolinahan doon, kung may supply, pag-gasolina na kayo hanggang makarating kayo sa paparoonan nyo, yung rabbit hopping na pagpapakarga para sigurado, pagdating nyo doon sa pupuntahan nyo, puno kayo. Meron man o wala doon, meron kayong karga, makakauwi pa rin po kayo. So, ganoon lang po ang diskarte dyan kung talaga pong kailangan natin umuwi. Marami po talaga na itong panahon na to, ang tanging panahon para magbakasyon, para reunite sa kanilang mga mahal sa buhay. And of course, yung iba talaga, may mga panata, may mga panata sa buhay na gantong panahon, uwi sila, re-renew sila ng kanilang faith, tama lang po naman yan. Pero nasa gitna po tayo ng uncertainty, Nasa gitna po tayo ng uncertainty, hindi po natin alam kung ano ang tataas, ano ang mawawalan. So, lang po tayo, tutok lang po tayo sa lahat ng balita, para alam natin. Anyway, basa po muna tayo ng ilang balita. Ito na. Namimiligro, magpatuloy ang kalbaryo at napakabigat na pasanin ni Juan de la Cruz kasabay ng Semana Santa sa susunod na linggo. Pulso dito ng posible pang pagsipa ng presyo ng kada litro ng krudo, dulot ng gulo sa Middle East. Sa pagtaya ng mga oil industry players, patay sa 4 na araw na trading sa Mean of Flats, Singapore, maaring sumirit na sa 11 hanggang 12 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Dahil dito, namumurong sumampa ang presyo ng diesel sa 118 hanggang 146.
o halos 150 pesos kada litro pagsapit ng Martes Santo. Ngayong linggo pa lamang sana nasa 107 hanggang 134 pesos na ang diesel matapos ang inilargang 15 pesos hanggang 18 pesos na increase kada litro. Sa gasolina naman, posibleng magkaroon ng dagdag 3 pesos kaya't maaaring sumipa ito hanggang 115 pesos kada litro o walang maging paggalaw sa presyo. So, ganoon nga, no? Yung sa gasolina, sinasabi, maaring walang paggalaw, no? And yung sa ano lang, yung sa diesel, grabe, baka umabot ng 150, no? Well, kung matatandaan nyo po, meron po akong binanggit sa inyo na huli ako nagpapultang, no? May galing po akong biyahe. I think I came from Baguio. Tapos pagdating ko dito, halos wala na po yung tangke ng sasakyan ko, nagpakarga po ako. Ang presyo pa lang po noon, mga February, February 21. February 22, 23 ako nakabalik. No? Pagbalik ko dito, nagpa-full tank ako, ang presyo pa lang po ng crudo noon is 50.90. Grabe ngayon, 150. So that's almost times 3 in that part of the month last month. No? So, parang in 1 month time, naging times 3 na po ang presyo ng diesel. No? Alam nyo po, nung nagsisimula tayo, wala pang gera na na minomonitor po namin. Alam nyo naman, tuwing Lunes sa programang to, inaano namin yung minomonitor namin yung agalawan sa presyo ng produktong petrolyo. Nakita po namin halos every week tumataas ang diesel. Yung gasolina at kerosene bumababa pa, tataas ng konti. Pero po yung diesel, nakikita na po namin yung pagtaas. Ang pinakamataas na monitor namin is 2 pesos and 90 centavos. Wala pa po itong gera. Kaya po nung ini-interview ko dyan si Marval Buena ng Manibela, ang unang tanong ko sa kanya, nung magkagera at projected na magtatas ng fuel, ang tanong ko, handa na ba kayo? Kasi ang laki po ng itataas. Nung tumaas na, tapos sinunda pa ulit pagtaas, ang pagtaas. Na-interview ko ulit si Kuya Mar. Ang tanong ko na sa kanya, buhay pa ba kayo? No? Kasi sa totoo lang, wala naman po silang fair hike increase. Tapos ganyan kataas yung gasino na lang may uuwi mo. Ibig sabihin, kung sa dati, pagpalagay po natin, sa 100, nakakapagpa-full tank ka, ngayon, kailangan mo ng 300 para magpa-full tank. Huwag naman, baka sabihin nyo, ikaw naman, Sir Bong, exaggerated ka naman, 100 full tank. O sige, 1,000. Kung dati, sa 1,000 nakakapagpa-full tank ka, ngayon, aabuti ng 3,000 para makapagpa-full tank ka. Ganyan na po ang tinaas ng ating presyo ng, at least ng diesel. So, tuloy po tayo sa pagbabasa ng balita na nawagan na ang Department of Energy sa lahat ng power industry players na magtipid sa krudo at pangasiwaan ng maayos ang supply upang matiyak ang electricity stability at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng kuryente. I think this is inevitable. Kasunod na rin ito ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Emergency sa gitna ng oil crisis bunsod na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ipinag-utos din ng DOE ang full dispatch ng indigenous energy source at coal-fired power plants upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Nilagdaan ni Energy Secretary Sharon Garin ang advisory nitong Miyerkules matapos silabas ni Pangulong Marcos ang Executive Order 110. Layunin ng direktiba ng kagawaran na mabawasan ang epekto ng posibleng dagdag na 2 pisos kada kilowatt hour sa wholesale electricity spot market. Ito yung WESM na idinulot ng krisis sa gitnang silangan. Saklaw na kautusan ang mga generation companies
National Grid Corporations of the Philippines, Independent Electricity Market Operator of the Philippines, Distribution, Utilities, at Electric Cooperatives. No? Ayan na po. No? May itong mga kautusan to ng DOE is to cushion yung epekto ng pagtaas ng fuel na makakaapekto naman sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Naku po, Juan de la Cruz, buhay ka pa. No? Yun nga po ang sinasabi namin, kung meron kang sasakyan, pinanghahatid mo ng iyong anak sa eskwelahan, ginagamit mo panghatid ng iyong misis sa kanyang trabaho, at ganun din, dinadala mo sa iyong trabaho, at pauwi, ganun din. So, ang laki ng naidudulot sa kabawasan ng budget natin, itong pagtaas ng gasolina. No? Like what I've said, lalong-lalo na kung naka-SUV ka at ang SUV mo ay diesel, so nag-times 3 na po tayo. And talaga po maghihigpit tayo ng sinturon dito. And kakibat kasi nito, yung pagtaas ng energy cost natin. Kaya nga po sinasabi ni Secretary Garin, siguraduhin nyo na meron kayong sapat na supply upang matiyak ang electricity stability. At napaka po naman ng dato na yan, napaka-importante na kailangan po natin sundin. Anyway, taga po muna tayo ng balita. Tupad program para sa mga tsuper isinasapinal na ayon sa Malacanang. Ang ulat na yan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kasalukuyan ng sinasapinal ang tupad program na ipagkakaloob ng gobyerno sa mga pampublikong driver na apektado ng nararanasang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dulot nga ng krisis sa gitnang silangan. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpulong na ang mga karampatang ahensya ng gobyerno kahapon. May nakasunod pa niyang kasunod na meeting na para nga pag-usapan yung mga panuntunan o guidelines at kung paano ito may patutupad ng maayos. Sa ngayon, paliwanag ng opisyal, nagpapatuloy pa ang deliberasyon sa bagay na ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpinang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Tama po yan, kasi yan po yung sinasabi sa inyo kanina ng ating mga kaibigan, mga kasamahan sa sektor ng public transportation. Ang presyo po ng diesel na kanila pong ginagamit sa kanilang hanap buhay, yung pagmamaneho nila, times 3 na po ang presyo compared to last month. And alam niyo naman po, sinuspindi ng ating Pangulo yung pagtaas ng pasahe. Buti na nga lang sinuspindi. I think it was a blessing in disguise. Bakit? Piso yun para sa jeepney. Biruin nyo, yung piso, magkano lang po yung presyo ng diesel nun? Mga 90 pesos? Ngayon, 150 na next week. Palagay nyo ba, sasapat pa yun? Di ba? Kaya sinuspindi ng Pangulo. Maganda na rin sinuspindi niya yun. Para mapag-aralan talaga mabuti, mabalansin natin kung magkano pa talaga dapat ang itaas. No? Anyway, 1 minuto na lang mamaya ako na lang siguro babasahin itong ulat na to dahil alanganin na baka sumobra tayo sa oras. Anyway, magbabalik po ang Biyaheng IZ. Ngayon, nagbabalik po ang Biyaheng IZ. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIZ. Ito na po yung naunsyaming ulat kanina. Isang lechonan at restaurant sa Quezon City umaaray na rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at posibleng pagtaas ng presyo ng baboy. Pati pala presyo ng baboy, apektado dito, no? Anyway, pakinggan natin ang ulat niyan mula kay John Riz Calata. Umaaray na rin ang isang lechonan at restaurant sa Quezon City dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
Ayon kay Michelle Santos Basilio, isang operations manager ng isang sikat na kainan sa QC, apektado na rin ng mataas na presyo ng produktong petrolyo ang kanilang kita at bilang ng customer. Naniniwala si Basilio na bunsod ng mataas na presyo ng langis ay mas pinipili na lamang ng publiko na manatili sa kanilang mga tirahan. Pinangangambahan na rin anya nila ang posibleng pagtaas ng presyo ng baboy sa mga darating na linggo. Dahil dito, sinabi ni Basilio na ikinukonsidera na nilang itaas na rin ang presyo ng kanilang mga produkto. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Ayun, well, mga ka-DWIZ, lagi po nating pinag-uusapan ang presyo ng produktong petrolyo, pero limited po tayo sa sa diesel, gas at saka yung kerosene, Pero alam nyo ba na apektado rin ang presyo ng jet fuel? So ito po yung ginagamit ng ating mga eroplano. Itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, makakaapekto ba to sa traveling style ng ating mga kababayan, o travel routine ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong pagdating ng Semana Santa. Makakausap po natin ang taga Civil Aviation Authority of the Philippines. Walang iba po ang kanila, kundi ang kanilang head ng Media Relations Office. Walang iba kundi si Mr. Eric Apolonio. Sir Eric, magandang hapon po. Bong Nebriha para sa Biyaheng IZ. Yes, sir. Bong, magandang hapon po. Sir Eric, ito papalapit na next week, Holy Week na. Marami na sa ating mga kababayan magsisimula ng bumiyahe. Meron ba tayo nakikita pagbabago sa ating mga airports? At dagsana ba yung mga pasahero papunta ng mga kanilang probinsya? Well, inaasahan ho natin na simula bukas, Friday ngayon, ay tuloy-tuloy na. At in fact po, ang DOTR at ang CAAP, dineclare na ho yung ating Oplan Biyaheng Ayos Undas 2026, starting March 28 hanggang April 5. Meaning, ang lahat ng CAAP-operated airport, naka-heightened alert po at lahat ng tao natin naka-duty at walang days off muna, At lahat po ng ating malasakit help desk para matulungan yung ating mga pasaherong may mga inquiry tungkol sa kanilang flight, doon lang pupunta sa isang lamesa po. Sir Eric, ito, mataas talaga yung presyo ng produktong petrolyo. Naka-apekto ba to sa volume of passengers that will be flying this season, Well, summer season? Well, sa ngayon po, itong Undas, palagay ko hindi pa dahil unang-una yung mga ticket na nabili prior doon sa Middle East crisis, But definitely by starting April 1, dahil magtataas ho yung tinatawag na fuel surcharge ng mga airlines, maapektuhan na yung presyo ng pamasahe. Oo nga po, marami naman sa ating mga kababayan, they book early, pero ang talaga, pagbalik nila, mataas na po talaga. Makaka-apekto ba yun kung nag-book na sila ng maaga, yung presyo ba ng pagbalik nila, Kasi by the time na matapos ang Holy Week, April 6, April 7, may fuel surcharge na yan. Do they need to add to their fare? Hindi ho, fix na ho yun. Nabayaran na natin yan Done deal na. Kumbaga yung kontrata na ayos na yun Kaya hindi na sila pwede maghabol doon kung nagbago yung presyo ng fuel. Sir Eric, alam ko hawak nyo rin yung mga airports sa ibang panig ng bansa, sa mga probinsya. How ready are we for this Semana Santa? Well, yun na po, nabanggit ko kanina, heightened alert kami, meaning mga tao namin talagang walang days off at bukas yung ating mga 44 ka-upran airports, yung commercial airports natin, para maservisyohan yung ating pasahero. Minsan po, nangyayari, minsan pag bad weather, na-stranded yung mga pasahero ko sakali dyan sa mga airports, tinutulungan ho natin at binibigyan natin ng suporta para at least yung mga pagkain man lang, kung talagang hindi na makakabalik doon sa pinanggalingan nila, pwede naman sila mag-stay sa airport at alagaan sila ng ating mga empleyado. With yung Sir Eric, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang natin, yung mga what do you call this? Yung
yung mga airlines natin, kanya-kanya na rin diskarte since na wala pang pagtaas, kung paano nila papagkasyahin yung yung travel expenses nila, yung operational cost nila, no, paano nila matitipid, no, na hindi naman sila masasaktan itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Do you think magkakaroon ng kabawasan ba ng flights nila? Are they going to parang put together in certain flights para mas marami silang pasahero? Palagay niyo po anong mga diskarte ng airlines natin dito? Well, unang-una po, may mga stock sila dyan, ng fuel. Dahil umu-order sila, bultuhan yan eh. Hindi naman one time Opo. lang. Like ang Philippine Airlines po, inassure ang mga pasahero na meron silang enough fuel. So, hindi apektado yung crisis. Ang issue na lang dyan, siyempre, yung maging presyo magbabago, no? But as doon sa mga airport pong maliliit, yan, for May yata, may mga diniklara ng mga local airlines na magbabawas sila ng flight. But ang apektado ho dyan palagi, itong sa Middle East kasi, talagang medyo wala pa tayong flight dyan. Kaya yun ang issue ngayon, yung ating mga OFW, hindi makapunta o hindi makabalik patungo rin sa Pilipinas. Ayun po. Sir Eric, alam mo sa MMDA, tuwing mga gantong panahon, lalong-lalo na alam po namin, exodus ng ating mga kababayan, marami po kaming isinasagawang preparasyon in as far as making the road safer, yung pag-aasfalto, pag-aayos ng mga kalsada. Kayo rin po ba sa Kaap itong mga gantong panahon, even before the Semana Santa, are you taking advantage of the time para mag-improve, mag-renovate or whatever for the cost for the passengers? Tuloy-tuloy po ang improvement natin dahil unang-una, dumadami yung ating mga pasahero. Siyempre, passenger convenience ang inahabol natin. In fact, alam niyo po Sir Bong, yung ating mga area managers, nagre-report po sa Director General every week yan. Pinakikita yung mga litrato ng mga maliliit lang naman, yung mga air facilities, yung mga toilet, pinakikita na maayos para at least yung mga pasahero kumbinyente gumamit ng mga palikuran. Tama po yun, Actually, alam mo, Sir Eric, nagkasama kami ni DJ dun sa sa drone na forum na isinagawa nila. Nagkita po kami ni Lieutenant General Del Rosario doon. And it was really nice to see him. Anyway, Sir Eric, maraming salamat po sa panahon, sa pagtanggap ng aming tawag. I wish you all the best this Semana Santa. Well, all the best to all your employees and the whole team. Salamat rin po at magandang hapon na Sebo. Magandang hapon po, Sir Eric. Ayan po ang head ng Media Relations Office ng Kaap, walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. So may kita nyo po, all hands on deck. When I say all hands on deck, hindi lang po yung yung pang-land, yung mga bus, yung mga other modes of transportation, kasama rin po dyan yung pandagat natin, yung mga barko, yung mga roro, and of course yung panghipapawid, lahat po ng eroplano natin. Lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan that is focused on transportation and traffic management. We have our hands full until next week. Ano po kami? All hands on deck para sa pag-prepare sa isasagawa nating Semana Santa. I do not know, this is really the first time na nagkaroon tayo ng sitwasyon na ganito na matatapat sa Holy Week. Alam ko, marami pong magbibisita iglesia, marami pong pupunta sa iba't ibang simbahan ngayong Holy Week. Alam niyo po, mga Pilipino, pag dumadaan sa krisis, mas napupuno po ang simbahan, Ganyan po tayo Yan po talaga ang kultura ng Pilipino. I remember my brother who is a geophysicist. Ano po yan? Pinag-aralan po nila yung mga fault line sa buong Pilipinas. Ang professor niya po is si Sir Punong Bayan, Director Punong Bayan ng Pag-asa dati, DOST, And pinag-aaralan na po nila yung Marikina fault line na yan. And they have anticipated the big one. Ang sabi po nung kapatid ko, nag-usap kami kasi nasa Amerika na po siya. Doon na po siya naninirahan.
one time, dumaan po kami ng Marikina. Sabi niya, this is the deadliest fault line in the Philippines, the West Valley Fault. Sabi niya gano'n. We've been anticipating this for so long. Actually, mas hinog pa yan. Sabi niya, mas dapat nauna yan kaysa dun sa fault line sa Baguio. Noong 1990 earthquake pa ho yun. No? Dapat mas nauna pa raw po yung West Valley Fault. Ba't hindi nangyayari? Sabi ko, where can you attribute it? Sabi ko, bakit hindi pa nangyayari yung the big one? Sabi niya, Filipinos are very prayerful. No? He is a scientist who bases findings on scientific facts, no? And yet he can only attribute it na hindi pa nangyayari dito dahil Filipinos are very prayerful. So itong sitwasyon natin, itong krisis na pinagdadaanan natin, palagay ko, our culture for being prayerful will push us through or pull us through in this crisis. Alam niyo po, tayo mga Pilipino, lahat yung may pinagdadaanan, problema ka lang, Pilipino ako, no? Kaya siguro mas mabuti itong pinagdadaanan nating sitwasyon ngayon. Ayaw ko pong ma-misquote. Baka sabihin, Sir Mog, tawag ng krisis, nagre-create ka ng panic. Hindi po. Ang ano ko lang, pinagdadaanan nating sitwasyon. Kasi, of course, we do not want to sow fear. No? Ang ano lang natin dito is kung ano lang po talaga yung pinagdadaanan natin. Kaya nga po, itong pinagdadaanan natin sitwasyon na to, Pilipino tayo. Produktong petrolyo ka lang. Kaya ka namin lagpasan. It will affect, like what I've been saying before, there will be an impact chain. Hindi lang po yan fuel. It will go to, there will be social impacts on this. Kaya po, maghahanda tayo. Paalala ko lagi sa aking mga tropa na may pinagdadaanan tayong sitwasyon ngayon, huwag tayong ubus-ubus biyaya. We will never know. There's no certainty on this. Kailangan po mag-prepare tayo for any eventualities. Magkaroon tayo ng contingencies for our own selves, for our own families. Para we will all be together as we go through this tight situation. So, dasal-dasal lang po tayo. Anyway, magbabalik po ang biyaheng IZ. Ang oras, alas 5:45 ng hapon. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Ayun, nagbabalik po ang biyaheng IC. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglalakbay, mga ka-DWIC. So kanina lang, in-interview natin si Mr. Eric Apolonio ng CAAP. Like what I've said, they're also preparing para sa ating Semana Santa. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang piniling lumipad sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya. Well, anyway, tagap po muna tayo ng balita. Malacanang may paglilinaw ukol sa ideklarang State of National Energy Emergency ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin itong ulat na ito mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan diin ng Malacanang na may ngipin o kapangyarihan pa rin ang pamahalaan na pangasiwaan at kontrolin ang sitwasyong dulot ng giyera sa Middle East sa ilalim pa rin ng deklarasyong State of National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaya pa rin ang gobyernong gawin ng kahit anong hakbang basta't hindi lalabag sa mga batas, kabilang na ang paglalabas ng mga pondo na naayon sa mga panuntunan. Tugon ito ng palasyo matapos questionin ni Senador Bam Aquino ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa halip daw na State of National Emergency. Ayon kay Aquino, walang kapangyarihan ng pamahalaan na magpatupad ng price freeze sa ilalim ng State of National Emergency o Energy Emergency at magiging limitado lang daw sa monitoring sa presyuhan ng mga bilihin ang magagawa ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun, mga ka-DWIC, State of Energy Emergency. Alam nyo po kasi, nung nagdeklara tayo ng State of Energy Emergency, akala ng ating mga kababayan, yan ang magic pill, Ang gusto nila, tanggalin yung pagtaas, yung presyo, ibalik sa dati. Hindi po ganun kadali yun. Kailangan po natin balanse yun. Kasi, unang-una, yung mga fuel industry players natin, syempre negosyo din po yan. Marami rin po silang investment dyan. Iintindihin po natin. Yun nga, iniimbestigahan na nga po ng Senado, kung paano ba yung computation na ginagawa nila yan. Pero, then again, masyadong technical para sa mga layman na katulad natin kung paano iintindihan yan. Sabi ng iba, tingnan mo yan, bakit nila tinaasan yung presyo, may stock pa sila. Again, there's a computation that they need to make on that. Sana ma-explain sa atin, pero baka it will be very technical. Nalalo lang tayong malito, yun nga, meron naman po tayong kawani ng gobyerno na nagmo-monitor dyan. Sana nga po minomonitor para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kasi hindi po gawang biro yan. So, katulad nung inaprubahan yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para sa excise tax at saka value-added tax sa fuel. Akala nung iba na porkit apirmahan, immediately, the next day, pwede niya nang tanggalin. Hindi. May 15 days publication pa rin po yun. So, hindi po natin to. Well, anyway, ano po yan, nandiyan na po, nakalatag na po yung mga kailangan natin gawin, yung mga kapangyarihan na ibinigay na sa mga sa Pangulo natin. Sana po maging pasensyoso tayo na intayin yung mga kaukulang tulong na parating para sa atin. Katulad yan, puro targeted pa rin tayo. Targeted sector pa lang po tayo ng tinutulungan. Ano yun? Transportasyon, So, binigyan natin ng cash assistance yung jeepney, yung tricycle, yung TNBS.
yung mga MC taxi drivers, ano? And then yung provincial buses wala pa yata eh, no? Anyway, targeted pa lang, wala pa yung pangkalahatan, ano? Pangkalahatan siguro yung excise tax. Tsaka yung value added tax sa fuel. Pero what I'm saying is that yung mga middle class, kailangan din natin tulungan yan. Ano? Kailangan din natin tulungan. Yan po yung isinusulong ni Senator Amy Marcos na na parang loan holiday. Parang tama ba yun? Yung parang sa moratorium na ginawa natin during the pandemic na wala munang bayaran ng utang sa SSS at GSIS. Yan. Palagay ko mga middle class sa makikinabang dyan. So antayin natin. But anyway, balik po tayo sa balita. Basahin ko lang po ito. Ito na naman yung fuel industry player. Pinag-uusapan natin. Itong balita na to patungkol dyan. Tiniyak ni Petron Chairman Ramon Ang na hindi nila sasamantalahin ang kasalukuyang krisis sa gitnang silangan. Iginiit ni Chairman ang nahanda siyang ipagbili sa pamahalaan ng Petron kung sa tingin nito na mas kaya nitong pangasiwaan ang operasyon. Anya, handa rin sila makipagtulungan sa gobyerno upang pag-aani ng pasanin ng taong bayan. Una rito, binanggit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kapasidad ang pamahalaan na pansamantalang pangasiwaan ng operasyon ng higit kumulang 14,000 gasolinahan sa bansa. Like what I've said, itong sitwasyon natin very sudden. We did not anticipate that it will be this bad. Not even those in the Middle East na nagpasimula nito. They did not anticipate this. They did not foresee. Even though they have the information and the intelligence, hindi po nila na-anticipate na this will be this bad, becoming worse. So, kaya po yung mga yung mga action plan natin, though we are executing it cautiously. Kasi ang ayaw po natin, magkaroon tayo ng unnecessary increase sa inflation natin. Lahat po tayo maapektuhan niya, Lahat po tayo talaga maapektuhan niya, lahat po tayo mag-a-adjust, lahat tayo mag-a-adapt. Naman talaga ang kailangan natin, mag-adapt sa sitwasyon na to. Like what I've said, just like the pandemic, na all of a sudden, nag-lockdown tayo, everyone was caught unprepared. Well, siguro yung iba naman, prepared. Pero yung, lockdown na tayo, bawal ako lumabas, bawal pumasok, bawal ako ganyan. So, parang ganun din po yung nangyari sa atin ngayon na, bakit ganito kataas? We keep on asking ourselves, bakit nangyari to? Anyway, tiniyak na Malacanang na hindi nito sinasantabi ang panukalang amendahan o tanggalin ang oil deregulation law upang tugunan ang epekto ng krisis sa langis. Ayon sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bukas ang pamahalaan sa lahat ng posibleng aksyon kabilang ang pag-aalis ng ilang restriksyon sa pag-angkat ng langis. Sa kabila nito, iginiit ni Pangulong Marcos na nangangailangan pa ito ng mas mahabang pag-aaral at diskusyon. Sa kasalukuyan niya, nakatuon ang pamahalaan sa agarang solusyon upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Prioridad din niya ang mabilis na paghatid ng tulong sa publiko habang sinusuri ang iba pangmatagalang hakbang para sa sektor ng enerhiya. And I think this will say it all. Hindi po yung dami kasing economic analyst. Tanggalin natin to. Lahat po ng feeling natin papabigat, tanggalin natin. Hindi po ganun kadali yun. Lalong-lalo na ang oil deregulation law. Why? It is a law. It is a law. And it's only Congress. Alam naman po natin kung gaano kahirap magpasa ng batas, ganun din po kahirap mag-repeal ng isang batas. Masusing pag-aaral yan, mga technical working group yan, titingnan po natin yung pros and cons yan, titimbangin po natin. Kasi itong sitwasyon natin, maaari pang matagalan, pero hindi naman maaari ganun katagal. Will it be for the better, for the best of our country to do this even for a short period?
than the benefit that it will bring us for the longer period. So kailangan po natin balansin lahat ito. Anyway, ang hirap ng sitwasyon ng ating Pangulo ngayon because he doesn't just need to decide, yung mga inputs ng mga secretary. He also needs to balance these things, kasi biruin mo, ang interest ng DOE, ito. Ang interest ng DOTR, ito. Ang interest ng DSWD, ito. Ang interest ng ibang ahensya, ganito, siyempre may kanya-kanyang focus yan. Ito, kung gagawin ko to, baka malugi naman to, hindi mabalanse. Yung ginagawa ng ating Pangulo. Kaya nga po, yung mga pamumulitika laban sa kanya, iwasan po muna natin, give him a break. Yun po ang magandang give him a break and let him think wisely for our country. Anyway, tuloy po natin itong pagbasa ng balita to bago po tayo magbukas ngayong araw na to. Hati ang opinyon ng ilang business groups tungkol sa bagong batas na nagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natapyasan o suspindihan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Bakit kaya? Ayon sa Financial Executives Institute of the Philippines, dapat napapanahon, disiplinado at nakatutok ang mga hakbang na gawin ng Pangulo upang pag-aanin ang pasanin ng mga industriyang labis na nakadepende sa langis. Ikinantuwa rin ng Philippine Exporters Confederation ang pagpapasa ng naturang batas dahil labis na kumikirot ang mga exporters, lalo na ang maliit na negosyo sa taas ng itinalon ng gastusin sa transportasyon at logistics at yung dollar-peso exchange, di ba? Dagdag pa ni Philippine Export President Sergio Ortiz Luis, napapanahon ang nasabing polisiya dahil napapanatili nito ang pagiging competitive ng mga negosyo sa mga industriya nito. Samantala, nagbabala ang Action for Economic Reforms na posibleng magresulta ang pagsasabatas ng emergency powers ni Pangulong Marcos sa pagkalugi ng ilang kumpanya habang lalo lang maging benepisyo ito sa mga may kayang mga pamilya na malaki ang konsumo sa langis. So we'll wait and see. Balansin po natin yan. Ipagdasal po natin ang ating mga leaders. Yan po ang kailangan natin gawin. Ipagdasal po na, isama po natin sila sa dasal natin because they will be the one who will pull us through this situation that we are in. Anyway, happy weekend mga ka-DWIZ. Salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong linggo na to sa ating biyahe. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na linggo. At yan ang galaw ng kalsada sa araw na ito. Muli ako po si Bong Nebriha at ito ang Biyaheng IC. Para sa biyahe mong mas mabilis, tutok lang sa DWIC News, sa radyo, TV at online. Hanggang sa susunod nating paglalakbay mga ka-DWIC, mag-iingat po kayo. Enjoy your weekend. Abangan ang susunod na programa, Life Balance with Daryl Justin. Bye!